address ko ito ang punto por punto ko sa mga MUP pensioner. Mayroon na namang mga fake accounts na pumapasok sa akin. I-discredit nila yung aking mga post o mga comment na para bang walang katotohanan yung mga galaw ko. Bakit? Ako'y natatawa na lang Ako'y natatawa na lang, bakit puro na lang sila lumalaban sa akin ng patalikod? Gagamit sila ng fake account. Bakit sila gumagamit ng fake account? Para yung mga sinasabi ko ay walang katotohanan. Pangalawa, para mawala ako sa direction at maaari siguro matakot. Pag ang tao mayroong advokasya, may prinsipyo sa buhay, hindi mo yan matatakot, hindi mo yan mapapabago ang kanyang prinsipyo. Tandaan nyo yan, mga tiwaling nasa gobyerno o nag-retired na. Tandaan nyo yan, gumagawa pa kayo ng fake account, ang duduwag nyo. Bakit gagawa pa kayo ng fake account? Dapat kinausap nyo na lang ako ng diretsahan. Unang-una, hindi nyo ako masisi. At hindi nyo rin ako masisi, mga kaibigan, mga kapwa ko, MUP. Dahil ang move ko, in the first move, ay nakapag-ugnayan ako sa mga concerned offices. Hindi ako basta bumibira. Nagpaparamdam ako at sinasabi ko. Ngayon, kung hindi nyo ako paniwalaan, ayun na yung totoo. Nangyari na ang totoo. Nag-retired na nga tayo Ibig sabihin, tapos na ang kinakatakutan mong pinaghahawakan mong serbisyo. Ito, serbisyong diretso na. Wala nang iniilagan. Ang katotohanan ay dapat magwagi. Next week, sa sunod na linggo, ang paghuhusga sa ating pensyon, sa inyo pala, hindi sa akin, sa inyong mga differential. Next week, yun na yung paghuhusga, ang decision ng authority, ng anti-red tape authority, binigyan na ng order ang PGMC. So, mas maganda nga kung hindi nila sasagutin kasi mas madali ang decision. Now, kung sasagot sila, medyo magtatagal ang proseso. Kasi magkakaroon ng hearing. Sino ba sa amin ang nagsasabi ng totoo? Doon muna, magtatalo yun. Kung sino ang mas kapaling paniwala. Sila ba? O yung mga statement ko at yung mga witnesses ko at mga evidences? Next week, malalaman nyo ang call. But, para sa lahat, yung affidavit complaint ko, ilalabas ko next week rin kung ano ang dapat nilang sagutin doon sa aking allegation. Pero sa akin, hindi allegation yun. Sa kanila, or in legal way, allegation term ang ginagamit kasi hindi pa napoprove na totoo yun. Pero para sa akin, hindi yung allegation. That is legitimate statement. Kaya ko panindigan yung lahat ng sinabi ko. Kasi kung hindi ko kayang panindigan sinabi ko, pwede nila akong baliktarin. Yun ang tandaan natin. Kasi kung mali ang ginawa ko mula 2020 o 21, may kaso na ako. Tandaan nyo yan. Tandang-tanda ko yung
first meeting namin ng PGMC na ginanap sa Jago with 2 lawyers of EFP. April 20, 2021, araw ng kamatayan ng aming panganay. Kaya hindi ko makalimutan yun. Yun rin ang araw ng kamatayan at yun rin ang ibinigay schedule sa akin. Okay, pakinggan nyo yan. Pakinggan nyo yung what I mean, hintayin natin. Hintayin natin yung decision ng anti-red tape sa aking mga allegation. Salamat sa lahat na mga sumusubaybay sa akin. Like, share, and subscribe. Sana suportahan nyo ako dito. Dahil labanan na ito ng katotohanan. Marami pa palang hindi nakakaalam na mayroon silang differential na nag-retired 2013 pababa. Pag-retired ka 2014, hindi ka kasali. Ang kasama lang 2013 pababa hanggang 1950 kasama dito. Retired ka 1950 to 2013, kasama ka dito sa differential. Pero kung retired ka 2014 pataas, hindi ka kasali. Kasi differential nga na hindi naibigay ng gobyerno Napunda ni Duterte 2017, last quarter o last semester. Naibigay nila hanggang 2018. At hininto nila kasi marami daw mga fake na balo. Hanggang sa isa-isa na lang sila magbigay noong 2021 nung nag-usap kami. Lahat yung mga sumasama sa akin noon, ang iba nirilisan para manahimik. Yung iba na gusto mabol, nanahimik rin yung iba kasi maaring nirilisan or pinangakuan. Okay, salamat. Magsusubaybay tayo para sa ating mga karapatan.